Welcome to our online Bible study. Ako po si Pastor Erwin Dabanden, nagsisikap na patuloy na ibahagi ang salita ng Diyos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay pinamagatan kong, ang huling salita ng Diyos, ang anak na nakatataas sa lahat. Dalangin ko sa Diyos nawa ay makatulong ito sa paglagang spiritual ninyo. Habang binabasa natin ang bahaging ito ng kasulatan, makikita natin ang isang napakadakilang pahayag nagsalita ang Diyos. At hindi lamang basta nagsalita. May paraan siya noon, may paraan siya ngayon, at ang pinakamahalaga may huling salita siya. Mga kapatid, ang tanong na sasagat sa ating buhay ay hindi, ano ang sabi ng tao? Hindi rin, ano ang sabi ng relihiyon? Kundi, ano ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anak? Mula noon hanggang ngayon ang Diyos ay nagsasalita, hindi siya tumitigil sa kasasalita para gabayan at paalalahanan ang tao. Iyan ang mensaheng bubuksan natin ngayon. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, salamat sa iyong salita. Buksan mo ang aming puso at isip upang maunawaan namin ang iyong katotohanan. Itaas mo sa aming paningin ang iyong anak. Tulungan mo kaming makinig, sumampalataya, at sumunod. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang punto. Nagsalita ang Diyos noon at ngayon, verses 1 hanggang 2, 1. Ang Diyos, na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Ang Diyos, na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang ibig sabihin, hindi tahimik ang Diyos. Walang tigil sa pag-abot sa tao para hanguin mula sa kasalanan. Hindi siya malayo, lagi niya tayong sinasamahan. Hindi siya walang pakialam, lagi tayong sinasabihan at pinaalalahan. Nagsasalita ang Diyos, sa pamamagitan ng mga pangitain, ng mga panaginip, ng mga propeta, mga himala, mga pangyayari sa kasaysayan. Ngunit pansinin ninyo, ang lahat ng iyon ay bahagi-bahagi lamang, hindi pa buo ang larawan. Hindi pa ganap ang kapahayagan. Pagdating ng talata 2, ngunit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak. Ito ang malaking pagbabago, hindi na propeta, hindi na simbolo, hindi na anino, anak na. Ibig sabihin, ang anak ang sukdulang kapahayagan ng Diyos. Kung gusto mong makilala ang Diyos, tingnan mo ang anak. Kung gusto mong marinig ang tinig ng Diyos, makinig ka sa anak. Kung tatanggihan mo ang anak, tinatanggihan mo ang mismong nagsasalita ang Diyos. Ikalawang punto, sino ang anak? Verses 3 hanggang 4, 3. Palibhas ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklak sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, 4. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Nagbigay ang kasulatan ng sunod-sunod na paglalarawan. Dahan-dahan natin itong namnamin. 1. Tagapagmana ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, lahat ay patungo sa Kanya. Lahat ay para sa Kanya. Lahat ay mapapasailalim sa Kanya. Bilang tagapagmana, kontrolado niya ang lahat. 2. Sa pamamagitan niya nilikha ang sanlibutan. Hindi aksidente ang paglitaw ng mundo. Hindi ito basta nangyari, may layunin, may disenyo, pinag-isipan, at may kasangkot na banal na gawain. Kaya, hindi lang kung sino-sino ang itinalaga ng Ama na mamahala sa mundo na kanyang nilikha kundi ang kanyang anak mismo. 3. Ningning ng kaluwalhatian ng Diyos. Kapag nakita mo ang anak, nakikita mo ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. 4. Tunay na larawan ng kanyang kalikasan. Hindi malabong representasyon, hindi simbolo lamang, eksaktong larawan ng Diyos. 5. Tagapagdala ng lahat sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi lang siya lumikha, pinananatili niya ang lahat at nasa kaayusan ang mga ito. Ang tibok ng puso mo ngayon, hawak niya. Ang hininga mo, hawak niya. Tumatakbo ang lahat ng maayos. Ito ang sabi sa Galatians 16 minuto pasado alauna, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno.
Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. 17. Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. 6. Gumawa ng paglilinis ng kasalanan. Ito ang sentro ng Ebanghelyo. Hindi lang siya nagturo, hindi lang siya nagpakita ng halimbawa, nilinis niya ang kasalanan. Ito ang pinakamahirap sa lahat ng ginawa ni Jesus, ang maglinis ng kasalanan, dahil kailangan niya pang mamatay sa krus. 7. Umupo sa kanan ng kataas-taasan. Ang ibig sabihin, tapos na ang gawain. May awtoridad na siya, naghahari siya ngayon. Mga kapatid, hindi ito maliit na paglalarawan. Ito ay pinakamataas na larawan ng anak sa buong kasulatan. Taglay nito ang kaluwalhatian at pangalan ng Ama. 8. Mas nakatataas ang anak kaysa sa mga anghel, verses 5-7, 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. 6. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. 7. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningges ng apoy. Ito ang pangunahing punto ng mga talata. Walang anghel na tinawag na anak. Ang mga anghel ay lingkod, sugo, tagapaghatid ng mensahe, ngunit hindi sila anak. At higit pa roon, ang mga anghel ay sumasamba sa anak. Ibig sabihin, kung sino ang sinasamba ng langit siya ang dapat sambahin ng lupa. Ang ibinigay na awtoridad ng Ama sa anak ay langit at lupa, ang trono ng anak ay walang hanggan. Ang mga anghel ay naglilingkod. Ang anak ay naghahari, may trono siya, may kaharian siya, may katwiran ang kanyang pamamahala. Siya ay nananatili magpakailanman. Ang mundo, nasisira, tumatanda, nawawala, pero ang anak, hindi nagbabago. Kapag lahat ay gumuho siya ay mananatili pa rin, di nakaupo siya sa kanan ng Diyos. Walang anghel ang pinaupo roon. Pero ang anak, naroon ngayon. At ang mga anghel ay hindi inalok na maupo sa kanan ng Diyos, sila ay ipinadala upang maglingkod sa kapakinabangan ng mga maliligtas. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay kabilang sa mga ililigtas ng Diyos, may paglilingkod na nagaganap sa likod ng iyong nakikita. 4. Ang pagpaparangal sa anak, verses 8-9. V8 Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. V9 Inibig mo ang katwiran, at kinapuotan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa inyo, ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ang pariralang ito ay direktang patunay daw na si Jesus ay Diyos dahil tinawag sa tekstong ito na Diyos ang anak. Pero, maging mapagsuri tayo sa ating binabasa, alamin muna natin ang background nito. Merong mga talata na ang kahulugan ay pwede mong ilapat agad sa kasalukuyang sitwasyon, pero may mga talata na hindi mo pwedeng ilapat na pangkasalukuyan, dahil ang tunay na kahulugan nito ay nakatali sa panahon na kung saan isinulat ang mga talata, ang tawag dito ay konteksto. Kailangang alamin natin ang context ng bawat binabasa natin, dahil nag-iiba ang kahulugan nito na madalas ay malayo sa ating iniisip. Kung mapapansin nyo, ang verses 8-9 ay sip mula sa Awit Kapitulo 45 versikulo 6-7, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailan-kailanman, setro ng kaganapan ang setro ng iyong kaharian. 7. Iyong iniibig ang katwiran, at pinagtataniman ang kasamaan, kaya't ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. Ang mga salitang ito, originally, ay tumutukoy sa hari ng Israel bilang kinatawan ng Diyos. Ang parirala na, setro ng iyong kaharian, ay malinaw na tumutukoy sa hari, dahil mga hari lang dito sa lupa ang humahawak ng setro bilang simbolo ng kanilang kapangyarihan. Kaya ang iyong luklukan, O Diyos, ay posibleng royal, honorific language, na ang pinatutungkulan ay ang hari hindi ang Diyos mismo. Makikita mo na tama ang interpretation na ito dahil sa talatang 9 na ay binanggit na, kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa inyo, ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan, nagpapatunay lang na ang binabanggit sa itaas na,
o Diyos, ay hindi talaga tumutukoy sa tunay na Diyos kundi sa hari dito sa lupa. Ang salitang kasamahan dito ay tumutukoy sa ibang kapwa-hari higit ang pagpapala na kanyang natatanggap kumpara sa ibang mga hari. Sa bagong tipan ay may sinabi si Jesus na, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan, Juan Kapitulo 10, versikulo 35. Patunay lang ito na ginagamit nila ang salitang Diyos sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos bilang pagpaparangal, at isa ang mga hari at hukom ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Ito ang konteksto ng mga talata at ito ang kanilang kultura noong unang panahon. Ngunit sa ngayon, takot tayong gumamit ng salitang Diyos kung hindi ang Diyos mismo ang ating pinatutungkulan. Ikalimang punto, ang anak ang may gawa ng paglikha, verses 10 hanggang 12, 10. At, ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay, 11. Sila'y manggapapahamak, datapwat ikaw ay nananatili, at silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuutan, 12. At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, at sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan, ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Isa raw ito sa patunay na si Jesus ay Diyos sapagkat nabanggit siya sa mga talatang ito na manlilikha. Naniniwala tayo na ang Diyos lang ang tagapaglikha, kaya ang conclusion ay Diyos din si Jesus. Tama ang premise na Diyos lang ang tagapaglikha, pero dahil manlilikha rin si Jesus, magiging dalawa na ang tagapaglikha. Ibig sabihin, magiging dalawa na ang Diyos. May solution dyan ang proponent ng Trinitarian, isa pa rin daw ang Diyos, dahil ang tatlo ang siyang bumubuo ng iisang Diyos. Totoo ba ito? Mababasa ba natin ito sa Biblia? Hindi. Unbiblical ang idea na ito. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Jesus? Walang mali sa sinasabi ng mga talata tungkol kay Jesus na manglilikha, biblical ito at hindi pwedeng pasubalian. Ngunit, hindi lang yan dapat ang basahin, dapat nating ikonsidera ang ibang sinasabi ng kasulatan. Sinasabi sa Juan Kapitulo 5 versikulo 19, sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Malinaw ang mga talatang ito, wala nang pagtatalo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Ang Ama ay gumagawa, ang anak ay gumagawa rin, pero ang gawa ng anak ay hindi hiwalay sa gawa ng Ama, umaasa lang ito sa kung ano ang ipakita ng Ama. Ibig sabihin, walang kakayahan ng anak, kung hindi tutulungan ng Ama. Ang ibig sabihin nito, ang Ama ang nagbibigay ng kakayahan sa anak na gumawa. Pinagkatiwalaan ng anak sa paglikha ng sanglibutan, tama ang pangungusap tungkol sa anak, verse 10, at, ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Ngunit sa verses 11 at 12, ikinumpara siya sa kanyang mga nilikha. Binabanggit dito na ang lahat ng kanyang mga gawa ay lilipas ngunit siya ay mananatili magpakailanman ang mga taon ng anak ay hindi matatapos. Ito ang mga talata, 11. Sila'y manggapapahamak, datapwat ikaw ay nananatili, at silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuutan, 12. At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, at sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan, ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Patunay ito na mayroon pang mas mataas sa kanya na hindi pwedeng ikumpara sa ibang mga nilikha. Ang manlilikha ay hindi pwedeng ikumpara sa nilikha. Kung ang anak ay ikinumpara sa mga nilikha, patunay yan na ang Panginoong Hesus ay nilikha rin. Kumpara sa ibang mga nilikha ang mga taon ni Hesus ay hindi matatapos. Mas mataas siya sa ibang mga nilikha. Ika-6 na punto. Ang anak ay nakaupo sa kanan ng Diyos, verses 13 hanggang 14, 13. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, lumuklak ka sa aking kanan, hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tangtungan ng iyong mga paa. 14, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga agmamana ng kaligtasan. Walang anghel ang pinaupo sa kanan ng Diyos. Sumisimbolo ng kanyang mataas na katungkulan, mas nakahihigit sa iba.
Tanging ang anak lang ang kasama ng Diyos araw-araw, kapiling niya ito at laging nasa kanyang tabi. Kaya pinaupo na ito sa kanyang tabi. Siya ang gagamitin ng Diyos upang lupigin ang kaaway. Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tangtungan ng iyong mga paa. Ang mga anghel ay tagapaglingkod para sa mga maliligtas. Sa makatuwid, mas mataas ang anak kaysa sa buong espiritual na nilalang. Uli, hindi mo pwedeng ikumpara si Jesus kung siya ay Diyos. Ang pagkumpara sa kanya sa ibang mga nilalang ay patunay na si Jesus ay nilikha rin. Bagamat si Jesus ay nilikha ng Diyos, very special ang pagkakalikha rito. Pinayagan ng Diyos na ang kanyang kaningningan at kaluwahatian ay taglayin ng anak. Ikapitong punto. Ano ang kaibahan ni Jesus sa ibang mga nilikha? 1. Tagapagmana ng lahat ng bagay. 2. Sa pamamagitan niya nilikha ang sanlibutan. 3. Katulong ng Ama sa paglikha. 4. Ningning ng kaluwalhatian ng Diyos. 5. Tunay na larawan ng kanyang kalikasan. 6. Tagapagdala ng lahat sa pamamagitan ng kanyang salita. 7. Gumawa ng paglilinis ng kasalanan. 8. Umupo sa kanan ng kataas-taasan. 9. Walang anghel na tinawag na anak. 10. May trono ang anak, ginawang hari sa langit at sa lupa. 11. Ang lahat ay inutusan na sumamba sa kanya. 12. Ang mundo ay lilipas ngunit ang anak ay iiral ng walang katapusan. 13. Siya ang ginawang hukom ng lahat ng lumalaban sa Diyos. 8. Mga personal na aplikasyon. Hayaan ninyong maging direkta ako Pranka. Una, nakikinig ka ba sa anak? Maraming boses sa mundo, social media, kaibigan, kultura, at sariling isip. 2. Nagtitiwala ka ba sa kanyang pagliligtas? Baka iniisip mo, mabuti naman akong tao, nagsisimba naman ako, at may ginagawa naman akong tama. Pero ang tanong, nalinis na ba ang kasalanan mo? At iisa lang ang makakagawa noon. 3. Sumasamba ka ba sa kanya bilang hari? Hindi lang tagapagligtas, hindi lang guro, kundi hari. Kung siya ang hari, may karapatan siyang pamahalaan ang oras mo, pera mo, plano mo, at buong buhay mo. Conclusion. Mga kapatid, ito ang buod ng Hebreo Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 14, nagsalita ang Diyos. Ang huling salita niya ay ang anak. Ang anak ay higit sa lahat. Ang anak ay tagapaglikha, tagapagligtas, at hari. Kaya ang huling tanong, kapag nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng anak, ano ang magiging tugon mo? Makikinig ka ba? Sasampalataya ka ba? Susunod ka ba? Pangwakas na panalangin. Ama naming nasa langit, salamat sa iyong anak na iyong ipinahayag sa amin. Bigyan mo kami ng pusong marunong makinig, pananampalatayang marunong magtiwala, at buhay na marunong sumunod. Sa pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Hesus. Amen.